At here na naman tayo 'no, sa ating isa namang channel dito. So ngayon mga babes 'no, kukunin natin 'no, kung ano itong energies na 'to dito na mas nahahagip natin in this channel naman. So just take only what resonates, okay? So please, lahat tayong gender dito 'no, reminders, napakatandaan ninyo mga babes, lahat tayong gender, bi, lalaki, LGBT, lahat ay welcome. Possible din mga babes na mag-switch ng roles dahil general reading ito and at the end of the day, lahat ay may free will na free mong gamitin anytime, anywhere. At syempre kung di mo pa alam, meron pa tayong main channel link down below lang sa ating description box. Okay, so tingnan na natin dito 'no, kung anong meron dito for ya guys. Just take only what resonates. Archangel Michael, thank you so much. Oh, I'm getting the energy here of someone 'no, na parang, nanggagalaiti siya rito. Yeah, galit 'no. Mainit ulo. Okay, let us see. Tingnan natin kung ano ikinapuputok ng butchi niya. Lover's energy. 10 of Wands. Oh. Hangman. Oh, this person here, no, I telling you, how can you do this to me, huh? 7 of Wands, 5 of Cups, 6 of Wands. Bottom of the deck, 5 of Swords. Page of Coins. And the 2 of Wands. Whoa, paano mo raw ito nagawa sa kanya? This person, yeah, I just heard the word unfair. You know, unfair daw ito sa kanya. Yeah, 'no. So whatever the case may be, bakit siya lang daw ang nakakaramdam nito ngayon, eh, 'no. May energy dito na parang pilit niya ritong binubuhat at pinapaasan ito 'no. Parang hindi mo ba nararamdaman yung kanya ritong paghihirap ng dibdib? Wow. So kung sino man 'tong energy na 'to, I do see that this is your person waiting here, your past lover, your ex-person here, you know, demanding for the balance 'no, for the fairness dito. Wow! What fairness ang sinasabi niya, Miss Yan? Hindi ba dapat ako magsabi ng unfair ang lahat ng ito? Kasi with the Five of Swords energy, akong na-trick dito, akong naging luhaan dito, Miss Yan. Okay, this person here na sinasabi mo left me long time ago. Yeah, I know. But this person here, alam ba kung ba't niya sinasabi na unfair ang lahat ng ito, 'no, na siya lang nakakaramdam ng ganito mga babes, 'no? Kasi etong person na 'to 'no, hindi sumagi sa isip niya na magbabago ka, you know. Hindi niya naisip 'yun na magbabago rito yung nararamdaman mo para sa kanya. Kaya ang tanong niya rin dito, kailan nagsimulang magbago ang tingin mo sa kanya? Nagsimula ba yang magbago dahil nakagawa siya rito ng hindi maganda sa life mo? Alam mo ewan ko, pero parang sira ba ulo nito? Kasi hindi niya ba alam na nakakasakit ng damdamin yung ginawa niya rito, okay. And yes 'no, for a lot of, survey 'no, sa human beings, lahat ng mga tao na nagagawa ng hindi maganda ng isang person, dun nagsisimula na magbago ang tingin nila dun sa tao, 'di ba? So, kung sino man 'tong energy na 'to 'no, tinatanong pa ba yun, 'di ba? Yung nagawa niya ritong kasalanan or mali sa inyo, matik siyempre meron na agad yun na parang, bigat 'no or nagdagdag ng ibig sabihin doon, 'di ba, sa sitwasyon niya here with you guys 'no. Pero sabihin niyang unfair ito 'no, hindi niya kasi nakita na dumanas ka dun, 'no, ng pain, okey. Puwedeng nakita ka niya ritong umiyak, nung kinakausap mo siya rito 'no, and maybe you are trying to fix, yung iba sa inyo pilit niyo pang inayos ito 'no, ta's tumanggi na siya, tinanggihan niya, 'di ba? Hindi niya yun na-feel, hindi niya yun nakita kasi very blinded siya rito ano, sa kung anong gusto niya ritong mangyari basta ang laman lang ng isip niya dati 'no is umalis, 'yan 'no, ay ko. So nakita natin dito whatever the case may be, binigay mo dito yung gusto niya kahit ayaw mo nun or hindi yun ang gusto mo. Wala ka rin namang choice 'no, kundi palayain siya. First nakita natin dito 'no, ngayon sinasabi niya unfair kasi siya yung nasasaktan dito, 'yan 'no. Eh, baka kasi naka-move on ka na, 'di ba?
Hindi mo na siya iniiyakan kasi naka-move on ka na. Ngayon nandito siya sa sitwasyon na ito, sasabihin niya unfair. Kakaloka siya 'di ba? Eh, tapos ka na kasi dun, graduate ka na dun 'di ba? So ngayon siya ay nakakaramdam ng ganito 'no, feeling neglected 'no, taken for granted. So may sinasabi siya dito 'no na, paano mo daw ito nagawa sa kanya, yung iba sa inyo nakita ko dito na may iba ng nagugustuhan, nagkaka-crush na kayo or baka meron na kayong bago ditong pag-ibig sa buhay ninyo, 'di ba unfair ba yun? Eh, unfair ba na magmahal ka rito ng bagong person? Unfair ba na bigyan mo ng happiness yung sarili mo? Pinagsasabi niya. Ego. Kaya kung sino man 'tong energy na 'to, eto yung energy na hindi talaga rito maka-move on sa'yo 'no, at, ito yung energy na gusto niya maghabol pero gusto niya ring ipakita dito na strong siya, yan. Bakit ang daming nagpapanggap rito na malakas, yan 'no, ang daming mga ex mo nagpapanggap na malakas pero sa totoo lang nangungulila naman sa'yo ng sobra, 'di ba? Lalo na pagdating sa love 'no, mag-iinarte pa ba, 'di ba? Pagka mahal mo isang person, gawin mo lahat, kung may kasalanan ka sa kanya, bumawi ka, 'di ba? Gano'n yung gawin niya, pero hindi niya naiisip yun, iniisip niya pa dito na unfair ito 'no, tapos parang playing victim pa siya. Ano ba 'yan, playing victim? Sa lahat ng naiirita ka, yun yung parang binabaliktad yung sitwasyon at playing victim pa 'no. So, ano ba talagang gusto niyang mangyari rito? Gusto niya ba ditong kaawaan mo siya? Kasi nakikita ko rito ang mangyayari lang dito baka mas lalo ka lang mabwisit sa kanya, sa pinaggagagawa niya 'no. Pero alam mo wala namang may alam pa nito na iba 'no, tayo-tayo lang kaya shh. Ibig lang sabihin nito 'no, alam niya kasi na 'pag binanggit niya ito sa iba 'no, maaaring ma-distort yung mensahe rin dito 'no, at maaaring hindi maintindihan rin ng iba. Pero ito ay sinasabi niya lang sa isip niya, itong unfair, itong mga bagay na ito na siya lang yung nasasaktan ngayon, lahat yan sinasabi niya sa isip niya lang or sa sarili niya. Pero hindi niya pa yan shine-share sa kanyang mga friends, colleagues 'no, or kasamaan sa trabaho 'no, or malalapit na tao sa buhay niya, hindi niya shine-share yan kasi alam niyang kakaltukan siya. Kasi alam ng mga taong ito 'no, kung sinong tunay na may sala dito, kung sino talaga yung nagdala ng ganitong mess sa buhay niya, yun ay walang iba kundi siya. Siyempre, 'di ba? So, kung sino man 'tong energy na 'to 'no, ito ba ay parang nagiging in denial lang siya, could be. Pero siguro para lang rin 'no, mabawas-bawasan yung guilt niya rito 'no, sa kanya ritong sarili, ito siguro yung pinagsasabi niya 'no. Pero alam niya rito sa sarili niya 'no, na kahit na ganito na sinasabi niya unfair rito yung mundo or unfair kayo mismo 'no, bakit hindi mo siya nagawang mahintay dito? Bakit meron ka ng ibang gusto? Bakit meron ka ng bagong ka-in relationship 'no? Bakit? Eh, marami naman siya ritong bakit, pero gano'n pa man nakita ko rito na isang salita mo lang 'no, etong tao na 'to ay tatakbo agad palapit sa'yo, 'yan. Gano'n ko nakikita yung energy niya. Kaya kung sino man 'tong energy na 'to with the Six of Wands, this person here 'no, ay pilit itong pinagtatagumpayan pero parang feeling niyang hirap itong pagtagumpayan. Paano ba ito, the Hangman energy? Kasi it looks like there's no way out. Paano ba, 'di ba? So, parang kahit na pilit niya na ginagawa ang kanyang efforts 'no or buong makakaya dito parang wala pa rin. Hindi niya pa rin magawang, mabago yung sitwasyon, hindi niya pa rin magawa 'no na maitama rito 'no ang lahat. So, nakikita ko na kung sino man 'tong energy na 'to, definitely an energy here of someone na talagang medyo, may pagka what's this, may pagkamagulo yung kanyang isipan ngayon 'no. So, nakikita ko rin dito 'no, na parang ayaw niya rin halos makipagkuwentuhan or makipag-usap sa iba, lalo na kung ikaw yung topic kasi baka bigla na lang siyang umiyak. Alam niya at kilala niya yung sarili niya rito 'no, kaya ito hindi siya masyadong nagsasama sa kanyang mga gala kasama mga kaibigan kasi once na siya ay malasing, this person here 'no, alam niya yung sarili niya rito 'no, dahil alam niya na ganyan siya 'no, dun lumalabas yung emotions niya, okey? Ayaw niyang malaman ng iba na ito yung pinagdaraanan niya, see? So, hanggang sa huli 'no, acting strong pa rin, eh, 'no, kahit na nahihirapan naman siya.
Yan. Alam mo hindi naman masama 'no, na mag-share ng nararamdaman lalo na sa mga malalapit na kaibigan mo. Yan din naman yung role nila sa life mo, eh, yung pakinggan ka tapos magbigay ng matinong advice sa'yo. Hindi niya ginagawa, eh, 'no, bakit? Kasi mas iniisip niya rito pride niya, kakahiya daw kasi, yan 'no. Ganun pa ba yun? Eh, nahihirapan ka na sa nararamdaman mo, Ten of Wands energy, Five of Cups, tapos tatago mo pa sa mga friends mo. Eh, ang mga friends mo ganyan-ganyan lang 'yan, mukha silang mga pa-bonding-bonding sa pansitan. Pero maaasahan mo rin sila rito lalo na 'pag nakita ka nila rito na talagang lugmok ka na breakdown na breakdown na yung peg mo, 'di ba? So, may gano'ng klase ng energy. So, 'yun yung bagay na parang ewan ko, ayaw niya eto kasing person mo medyo parang ayaw niyang nakikita ng iba na baka ito yung weakness niya 'no, may gano'n siyang klase ng energy. So, hindi ko rin talaga maintindihan kung bakit itong person na 'to 'no, yung nakikita ko na pilit niya rito na parang, itinatawid ito 'no. Alam mo hindi naman kahinaan na humingi ka rin minsan ng tulong sa iba, eh. 'Di ba? Lalo na kung yung iba na yun hindi naman na talaga iba sa buhay mo, lalo na kung sila yung mga true friends mo, mga malalapit na tao sa buhay mo, family members mo, mga kaibigan mo, 'di ba? Sa huli, sila pa rin yung makakaagapay sa'yo, tsaka makakakuha ka ng matinong advice sa kanila kasi sila yung magiging totoong tao sa'yo, 'di ba? Ngayon kung sasabihin sa kanya ng mga kaibigan niya, "Alam mo sinasabi ko sa'yo pre." Kahit gumanyan pa sila dun sa tao na yun or sa person mo, 'di ba? Pagtapos nila rito na dumaldal, manumbat, manise, na kasalanan mo kasi pre, after niyan makakatanggap yung person mo ng matinong advice, "O sige dahil tropa tayo, ganito gawin mo." Ayan, oh. So ganun yan, 'di ba? Kasi nga hindi na iba, 'di ba? Yung tao na yun sa kanya parang pamilya na yung turingan. So ganun yung nakikita natin dito, 'di ba? Siya lang talaga ano, nahihiya lang talaga siya rito 'no, na ayaw niya rin kasing masabi ng iba na, "Oh, yan kasi kapalpakan mo. Yan kasi pinaggagawa mo. Ikaw may kasalanan yan kung gumawa niyan sa sarili mo." Yan mga ayaw niya marinig na parang, "Shiro." Ano, ayaw niya yung mga ganyang klase ng bagay 'no. So iba may nakita tayo rito 'no, na madalas na itong person na 'to 'no ay, what's this, pinipili niya rito 'no na hindi sumabay sa iba. Like let's say 'no, kakain ng lunch pinipili niya kumain mag-isa, okey or, may kasabay na maglalakad papunta sa sakayan pinipili niya na maglakad mag-isa 'no or mag-commute mag-isa, nahihiwalay siya sa mga kasama niya 'no, sa trabaho, mga gano'n. Kasi nga parang may energy siya rito na parang mas magulo yung isip niya kapagka merong mga ibang tao sa paligid niya, you know, hindi siya komportable. Parang feeling niya mas makakapag-isip-isip siya 'pag mag-isa lang siya. Like let's say 'no, "Uy tara sabay na tayo kasi uwian na, dun tayo sa bus stop." Ay may dadaanan pa pala ako, pero hindi totoo yun, 'di ba? Ayaw niya lang kasabay yung tao na yun kasi ayaw niya rito na 'di ba siyempre 'pag naglalakad kayo katrabaho mo dadaldalan pa kayo. Hindi naman sa ayaw niya na maingay, pero ayaw niya lang dito yung dito na nga lang sa free time ko na ito baka makapag-isip pa ako ng matinong paraan para makatulong sa sitwasyon namin ni collective na sadyang kay gulo ngayon, kaysa, mag-aksaya ng oras sa pakikipagkuwentuhan, yun yung energy niya. Tsaka wala rin naman siyang maisasagot doon baka nga nakahaba na ng kuwento yung kausap niya sasabihin niya lang, "Ha, ano sabi mo? May sinabi ka ba?" You know, so whatever the case may be dun parang medyo magulo siya. Yan, medyo dumidistansya siya, umiiwas siya, 'no, avoidant yung energy niya, yan, okey. So ito man yung nasasabi niya ngayon, okey, nakikita ko rin dito 'no na magulo din talaga siya. May mga times 'no na feeling sorry siya, may mga times na ganito nga 'no, kagaya ngayong araw na ito unfair daw ang lahat sa inyo, 'no, ba't mo pinili na lumayo, bakit may bago ka na, wala na ba siyang puwang sa puso mo, mga ganyan. Parang ang sarap niyang dikdikin. Pero yung nakikita ko dito. So, yung issues nakikita natin dito mga babes, we have capital letter T, capital letter Y, oh, TY, di ba? Capital letter G, capital letter K, capital letter S, capital letter N, capital letter P. For small letters, we have B as in boy, O, C, D as in dog, Q, victory, V, L, and last but not least, we have K. So, ito yung mga mensahe right here for you, babe. Again, I'm Yuriana, Ani for the girls, and Yana din for the boys. Sarang yung love and light, Tidra. Annyeong.